Ang makasal kay Knight Valencia ang pinakamagandang nangyari sa buhay ni Zari Fuentes. Ngunit kay Knight naman ay isang bangungot ang ikasal sa dalagang ni hindi naman niya kilala at ipinagkasundo lamang sila. Ngunit tila ba, hindi naging hadlang kay Zari ang pag-ayaw ng binata sa kanya. Dahil tila bulag ito sa pag-ibig na hindi naman para sa kanya. Nagtagal ang pagsasama ni Knight at Zari. Hanggang sa gabi ay isang pagkakamali ang nangyari sa kanila at nagbunga ang isang gabing hindi naman plano ng bawat isa. Pinilit ni Knight na mahalin ng dalagang si Zari. Ngunit tila ba sadyang hindi pabor ang kapalaran sa kanila. Nang makunan si Zari at naging mas malamig pa ang pakikitungo ni Knight sa kanya. Pinilit ni Zari na ilaban ang pagmamahala nila. Ngunit tila ba napagod na lamang siya at umalis sa poder ni Knight nang walang paalam. Ngunit katulad ay kung kailan na doon mo lang malalaman ang halaga ng isang tao. Lumipas ang ilang taon na hinanap ni Knight si Zari. Ngunit tila hindi inaasahan ni Knight na ang dating mayaman at spoiled brat na si Zari ay matatagpuan niya sa isang club na kung saan nagtatrabaho ito. At doon ay bibilhin niya ang dalagang si Zari Angeles. Ngunit sa pagpasok ni Knight sa buhay ng dalaga muli, ay may matutuklasan pa pala siya na labis niyang ikakagulat at ikakadurog. Nang malaman ni Knight na may anak pala sila ni Zari nang hindi niya alam. "Nandiyan na yung bangko, Zari," sambit ni Lorna na kaibigan ni Zari. Hingal pa at tila ba inunahan lamang nito ng mga tao. Agad na kinabahan si Zari. Hindi pa siya handa. Wala pa siyang pambayad sa mga atraso ng kanyang pamilya simula nang mawala ang mga ito. Sa sobrang taranta ay mabilis niyang dinampot si Caleb, ang 5 taong gulang niyang anak, na noon tahimik na naglalaro sa gilid ng maliit nilang apartment. Hinagkan niya ito sa noo at mahigpit na niyakap bago mabilis na sinarado ang mga kurtina at inilak ang pintuan. "Zari Fuentes, alam naming nandyan ka." Napapikit si Zari. Hinaplos ang buhok ni Caleb na ngayon nakasiksik sa kanyang dibdib. Hindi pa niya kayang ipaalam sa anak ang hirap ng mundo. "Konti pa, anak," bulong ni Zari sa batang walang muwang. "Malalampasan din natin to." "Mom?" "Shh! Quiet, anak," putol ni Zari at pinagmasdan ang mga mata ni Caleb na tila nauunawaan na ang sitwasyon. Nang tila wala na si Zari naririnig, doon ay dahan-dahan siyang tumayo, tangan pa rin si Caleb. Lumapit sila sa bintana at maingat na inililis ang kurtina at sumilip. Wala na ang sasakyan ng bangko, tahimik na ang paligid. Huminga si Zari ng malalim, hindi pa rin ligtas pero kahit paano, isang araw na naman ang nalampasan nila ng anak niya. "Bakit hindi na lang po tayo umalis, Mommy? Sa iba na lang po tayo para hindi na nila tayo sundan." Napapikit si Zari. Ramdam niya ang kirot sa bawat salitang binitiwan ng anak. Sa murang edad nito, natuto na itong matakot, mangamba at magtanong ng mga bagay na hindi na sana nito dapat inaalala. Hinaplos ni Zari ang pisngi ni Caleb, tsaka ito hinagkan sa noo. "Gusto ko rin, anak. Gusto ko na rin tayong umalis. Pero hindi ganun kadali," sagot ni Zari, pilit na pinapakalma ang sarili. "Kapag may sapat na tayo, kapag ligtas na tayong dalawa, aalis tayo. Pangako ni Mami yan." "Zari!" Agad na nagkatinginan si Zari at si Caleb. Magtatago pa sana sila. Ngunit nang makilala ang boses ay agad na binuksan ni Zari ang pinto at doon ay bumungad ang kaibigan niyang si Lorna. "Ay naku, ewan ko na lang talaga, Zari." Reklamo ni Lorna sabay pasok sa loob at isinara ang pinto. "Pero magkano ba talaga ang utang mo sa bangkong yun? Hindi na basta-basta yan ah. Parang sindikato na kung maningil." Bumuntong hininga si Zari. Doon ay pinagmasdan niya si Caleb na naging abala sa paglalaro sa silid na nakabukas ang pinto. 100 million. Mahinang tinig ni Zari. Parang ibinulong lang sa hangin pero sapat para marinig ni Lorna. Napabalikwas si Lorna. "Ha? 100 million, Zari?" Bulalas nito, gulat na gulat. "Paanong, Zari, anong ginawa mo?"
Noon lahat ng gusto ni Zari ay sa isang iglap lamang. Isang tawag, isang swipe ng card, isang utos ay nagagawa niya. Anak siya ng kilalang negosyante. Lumaking may gintong kutsara sa bibig. Pero lahat ng yun ay nawala, kasabay ng pagdurusa ng kanyang ina sa sakit na cancer. Doon na rin nawala ang landas ng kanyang ama na dumating sa kalugihan ng kumpanya nila dati. At kasabay nun, ang pagtatapos na rin ng buhay ng kanyang ama na bago mawala, nalugmok sa sugal at utang. Ginamit ko ang pangalan ko sa loan para makabayad ng mga utang si daddy bago siya namatay. Akala ko kakayanin ko. Ngumiti si Zari ng mapait. Pero nalugi ang negosyo. Nawalan ako ng trabaho at pagkatapos, wala na. Nabaon na lang ako nang hindi ko namamalayan. Hindi agad nakapagsalita si Lorna. Nanatili itong tahimik. Ngunit kitang-kita ni Zari ang awa sa mga mata ng kaibigan. Yung klaseng tingin na hindi humuhusga. Pero ramdam mong nasasaktan para sa'yo. Ngunit agad ding napalitan ng gulat at dismaya ang ekspresyon ni Lorna nang ilapag ni Zari sa lamesa ang isang flyer. Makintab, mamahalin at may palamuting ginto sa gilid. El Grande ang nakasulat, isang exclusive gentleman's club na matagal nang naririnig sa lungsod. Zari, ano to? Tanong ni Lorna, halatang kinabahan. Napayuko si Zari, hindi makatingin ng diretsyo. Nakita ko to dati habang naghahanap ako ng trabaho. Hindi ko naman agad sineryoso pero Lorna, 6 na buwan na akong overdue sa bayad sa apartment. Wala na akong mapuntahan. Hindi ko na kayang tignan si Caleb na wala man lang matinong gatas o maayos na pagkain. Kita ni Zari ang pagtatakip ng bibig ni Lorna. Tila ba nais siya nitong pigilan. Ngunit naisip ni Zari, isa siyang desperadong ina na nais mabuhay. Sabi sa flyer, malaki ang bayad kahit sa mga simpleng trabaho lang sa loob. Hindi ko naman kailangang sumayaw, Lorna. Basta lang makapagsimula, makaipon. Muling tiningnan ni Zari si Caleb, na ngayon ay tahimik na naglalaro. Hawak-hawak ang paborito nitong laruan. Para sa kanya lahat ng to. Para makaalis kami rito. Si Zari muli. Wala na bang ibang pagpipilian, Zari? Bakit dyan? Tanong ni Lorna na halos pabulong. Ang daming ibang trabaho kahit mahirap, kahit maliit ang kita. Hindi mo kailangang isugal ang sarili mo. Umiling si Zari. Hindi dahil sa ayaw niyang subukan ng ibang daan, kundi dahil nasubukan na niya. At lahat ng iyon, bigong bumuhay sa kanila ni Caleb. Doon na tuluyang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Agad niyang ibinaling ang tingin kay Lorna. Pilit iniwas kay Caleb na ngayon, abala pa rin sa paglalaro at walang kaalam-alam sa pinagdaraanan ng kanyang ina. Milyon daw ang maaari kong makuha dyan. Mahinang bulong ni Zari habang pilit ngumiti kay Lorna. Pero katawan ng kapalit? Kahit isang gabi yung Zari, dapat ay isang gabi lang, Lorna. Isang gabi, baka sapat na para makabayad ng kalahati. Makalipat kami ng bahay, makapag-umpisa. Alam kong mali, alam kong delikado. Pero kung ito naman ang kailangan kong gawin para hindi na siya matakot sa tuwing may kakatok sa pinto, gagawin ko. Sa huli ay nagpasya si Zari na umalis nang sumapit muli ang gabi. Iniwan niya si Caleb kay Lorna. Hindi man gusto ni Lorna ang gagawin niya. Wala itong nagawa kundi ang alagaan muna si Caleb. Tinungo ni Zari ang El Grande Club kung saan hiring ng isang entertainer. Sa loob ng opisina, nakaharap ni Zari ang matandang lalaking may postura na tila isang babae, maayos ang buhok, pormal ang pananamit, ngunit may tila mapanuring titig. Siya si Red Herrera, ang baklang may-ari ng El Grande Club. Sigurado kang entertainer lang ang gusto mo, iha? Tanong nito habang hawak ang tabako na nakatitig sa kanya. Sayang ka kung yun lamang ang posisyon na gusto mo. Maganda ka, matalino, mukhang may breeding pa. Gusto ko lang po ng trabahong marangal. Hindi po ako marunong sumayaw pero marunong po akong makisama at makipag-usap. Sambit ni Zari. Napatawa ng bahagya si Red Herrera na parang naaaliw. Malinis ang intensyon mo, pero madumi ang mundong pinapasok mo, iha. Sigurado ka bang kaya mong pasukin to? Oo naman, kayang-kaya ko. Kita ni Zari ang panliliit ng mata ng matanda sa kanya.
Tila ba, kinikilala siya nito. Teka, parang pamilyar ang mukha mo, iha. Kilala mo si Raigo Fuentes at Aniza Fuentes? Napalunok si Zari nang marinig ang mga pangalang yun. Biglang nanikip ang kanyang dibdib na parang may batong biglang inilagay sa kanyang mga balikat. Mabilis siyang napalingon sa direksyon ni Red Herrera. Ngunit pilit niyang pinanatili ang mahinahong ekspresyon sa muka. Opo, sila po ang mga magulang ko. Mahinang tugon ni Zari. Napangisi si Red. Bahagyang napataas ang kilay habang patuloy na nakatitig sa kanya na para bang isang misteryosong unti-unti na niyang nabubuo. Aba, kaya pala. Sabay tayo ng matandang Herrera mula sa kanyang upuan. Ikaw pala ang anak ng Fuentes, anak ng dating hari at reyna ng real estate sa Caridad. Sayang nga talaga. Ako na lang po ito ngayon. Isang simpleng si Zari Fuentes na naghahanap ng trabaho. Tumango si Red, ngunit hindi nawala ang misteryosong ngiti sa labi nito. Dala ang tubig ay ibinigay nito iyon kay Zari. Bihira akong humahanga sa mga babae rito, iha, pero ikaw, may laban ka. Hindi kita bibigyan ng posisyon na hindi mo kayang dalhin, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Gamitin mo ito ng tama. Ngunit bago pa man makasagot si Zari at bago pa niya maipakita ang pasasalamat, isang lunok pa lamang ng tubig ang kanyang naipasok sa lalamunan. Bigla na lamang siyang napatigil. Nanginig ang kanyang mga kamay. Biglang lumobo ang kanyang paningin. Parang umiikot ang paligid. Anong? Mahina ni Zari na bulong bago pa niya tuluyang mabitiwan ng baso. Tumama ito sa sahigat na basag, kasabay ng pagbagsak niya sa malamig na marmol na sahig ng opisina. Malaking pera ang makukuha mo rito, iha. Doon ay tuluyan na dumilim ang paligid kay Zari. Hindi alam ni Zari kung ilang oras siyang tulog. Ngunit sa kanyang unti-unting paggising, kasabay ng unti-unting pagbalik ng pandinig at pakiramdam, ay isang malaking ilaw ang bumungad sa kanya. Mga spotlight na direktang nakatutok sa kanyang katawan. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay agad siyang nabulag sa liwanag. Kumurap siya, pilit inaayos ang paningin, hanggang sa maaninag niya ang mga lalaking nakatuksido ang nasa harapan niya. Tila mga piling bisita. Nasa gitna siya ng entablado. Nakaupo, nakasuot ng pulang silk na hindi naman sa kanya. Nakaposes ang magkabilang kamay at nakatape ang bibig. Our first item, anunsyo ng MC sa isang malamig at walang emosyon na boses. Galing sa isang kilalang angkan. Mayamang pamilya at dating prinsesang nagmamay-ari ng isang real estate empire. Tumigil ang MC sandali. Tila sinasadya ang bawat salita upang mas lalong painitin ang interes ng mga lalaking nakaupo sa harapan ng entablado. Ngunit dahil sa pagbagsak ng kumpanya, pagkamatay ng mga magulang at milyong utang, ngayon ay narito siya sa harap ninyong lahat, hindi para magbenta ng ari-arian, kundi para i-auction ng sarili. Mabagal ang pag-ikot ng spotlight kay Zari habang ang kanyang katawan nanginginig sa galit, takot at matinding kahihiyan. Pinilit niyang iwaksi ang mga tanikala, ngunit mas lalo lang sumakit ang kanyang pulso at doon ay kita niya ang mga ngising demonyo sa muka ng mga lalaki sa ibaba. May matanda at may mga binata na tila handang maglustay ng pera sa panandaliang aliw lamang. Let's start the bidding, gentlemen. Muli ang MC at isang malakas na tunog ng tila kampana ang bumuo ng ingay sa loob. Tila ba sagisag iyon na mag-uumpisa na ang bidding. Ngunit kasabay ng panlalabo ng paningin ni Zari, doon ay kita sa malayo ang isang pamilyar na anino ng isang binata. Matangkad na lalaki, matikas ang tindig at malamig ang mga mata na minsan na niyang minahal. Sa dami ng liwanag na tumatama sa entablado, tila ba ito ang naaaninag niya ng malinaw. Si Knight Valencia. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zari. Hindi dahil sa kaba ng bidding, kundi dahil sa takot, sa gulat at sa biglaang pagbabalik ng isang nakaraan na buong buo niyang tinakbuhan. Let's start the bidding for 500,000. Tila nayanig ang buong club sa halaga pa lang ng panimulang bid.
Napalingon ang mga kalalakihang nasa harapan at nagsimula ang bulungan at paglingon sa isa't isa. Ngunit si Zari, na natiling nakatayo sa entablado, hindi makagalaw. Parang lumulutang siya sa gitna ng ingay at liwanag. 600! Sigaw ng isang lalaki sa kanan. 7! Tugon ng isa pa. 1 million! Ang matanda sa kaliwa. Kita ni Zari ang ngisi nito at paglalaro ng dila na tila handa siyang lamunin ng buo. 2 million pesos. Isang malalim at malamig na boses ang pumihit sa kaguluhan ng mga bid. Parang biglang huminto ang oras sa loob ng club. Napalingon ang lahat, kasabay ng paghinto ng spotlight sa isang lalaki sa madilim na sulok ng silid. Si Knight Valencia. Nakatayo ito roon, matikas ang tindig at ang mga mata, diretsyong nakatitig kay Zari. Hindi ito ngumiti, hindi rin kumurap. Para bang sa isang tingin pa lang, sinabi na nito ang lahat ng hindi kayang ilabas ng bibig. Napatigil ang MC, bakasang kaba sa boses. Going once, 3 million. Ang matanda muli na hindi nagpatalo, ngunit hindi natinag si Knight. 5 million. Mariing sambit ni Knight Valencia. Malamig pa rin ang tinig ngunit puno ng determinasyon. Para bang bawat salitang binibitiwan nito ay hindi lamang pera, kundi pahayag ng pag-angkin, at ang MC naman halos mabitiwan ng hawak na mic. Well, 5 million. Going once. 5 million. Sigaw ng matanda na muli ay ayaw magpatalo. Ngumisi si Knight nang titigan niya si Zari, ni hindi inakalang sa ganitong sitwasyon niya ito makikitang muli. Matapos ang 5 taong pagkawala nito sa kanyang bisig, na halos 5 taon rin nang baliktarin niya ang Pilipinas, mahanap lang ito. 1 billion. Malamig ngunit matigas ang boses ni Knight habang niluluwagan ang kanyang necktie. Parang isa iyong bomba ang binitiwang salita. Napasinghap ang buong club. Ang mga ilaw ay tila naglaho sa paligid at ang spotlight ay nanatili lamang sa lalaki ngayon, unti-unting umaakyat sa entablado. Nabitiwan ng MC ang mic nito, sabay takip sa bibig. Si Herrera na sa simulay kampante sa kita ng gabi ay napaatras sa pagkakagulat. Wala itong nasambit dahil ang halaga ay lampas pa sa anumang pangarap nito. Si Zari halos hindi makahinga. 1 billion? Bulong niya sa sarili. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang numerong yun. Ngunit nawala ang pag-iisip na iyon nang sa 5 taong lumipas ay muli niyang nakaharap ang lalaking labis niyang minahal noon. Magkano ka ba talaga? Malamig na tanong ni Knight. Nagkakamali ka. Hindi ako ganito, Knight. Hindi mo ko kilala. Hindi mo alam ang mga pinagdadaanan ko para makarating dito. Ngumisi si Knight at nagtaas ng isang kilay. Hawak ang susi, marahas niyang kinalag ang posa sa kamay ni Zari. You don't get to play the victim. Tila punyal na sambit ni Knight at hinila si Zari pababa ng stage. You disappeared. You left me with nothing but questions and silence. Wala akong choice. Putol ni Zari, nanginginig ang boses. Hindi mo maiintindihan kung anong nangyari. Losing the baby. Losing you. Halos simbilis ng kidlat ang sakit ng nakaraan na muling bumalot kay Knight. At sa tingin mo hindi ako nagdusa? Marahas niyang wika. Hinanap kita, Zari, sa loob ng maraming taon. I turned the country upside down trying to find you, only to see you like this, being sold on stage like you never meant a damn thing to me. Nang nasa hallway, ay doon na tuluyang pumatak ang luha ni Zari na matagal nang ikinukubli. Muling pumitik sa alaala niya ang kanyang anak na nawala. Muli ay binawi niya ang kamay kay Knight. May pinoprotektahan ako kaya ako ginagawa ang lahat ng to. Nagdilim ang tingin ni Knight. Humakbang siya palapit sa dalaga at doon kita niya ang pag-iwas ng tingin ni Zari sa kanya. What are you protecting, Zari? Hindi umimik si Zari. Nag-iwas lamang siya ng tingin at akmang maglalakad upang umalis na. Ngunit agad siyang nahawakan ni Knight na tila ba spring siyang muling bumalik sa harapan nito. Bitiwan mo ko, Knight. Halos isigaw ni Zari. Makawala lamang sa lalaking halos isumpa niya noon.
At bakit ko naman gagawin yun? I bought you, Zari. 1 billion in exchange for one night with you. Agad na nag-init ang ulo ni Zari, ni hindi niya rin namalayang lumapat na ang palad niya sa mukha ng dati niyang asawa, ni hindi ni Zari maintindihan kung bakit pa ni Knight ginagawa iyon ngayon sa kanya, na gayong maaari naman itong pabayaan. Anong tingin mo sa akin? Isang bayaran? Kinamumuhian mo ko nun, at kung balak mong maghiganti ngayon, Knight, sige gawin mo na. Sigaw ni Zari habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Pero tandaan mo to, hindi ako ang nawala. Ikaw ang nagpalayo sa akin. Ikaw ang pumili noon. Nanigasang pa nga ni Knight. Hawak pa rin niya ang pisnging tinamaan ng sampal ni Zari. Ngunit hindi siya gumalaw. Tila iniintindi niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng nasa harap niya. Hinahanap kita. Tanging nasambit ni Knight. Mababa ang tinig, ngunit punong-puno ng bigat. Huli na. Hindi na kita mahal. Ani Zari at iniwas ang tingin. Hinila ni Knight si Zari pabalik. Marahan ngunit mariin at sapat lang para pigilan niya ito sa paglayo. Napatitig si Zari sa kanya. Baka sa mukha ang inis at sakit. And where do you think you're going? Malamig ngunit nanginginig ang boses ni Knight. Sasabihin mong huli na hindi mo na ako mahal? After everything? Bitiwan mo ko, Knight. Mariing sabi ni Zari. Pilit na nilalabanan ng emosyon sa mata. Wala kang karapatan. Ngunit hindi bumitaw si Knight. Tila ba sa bawat segundong lumilipas, mas lalo siyang humihigpit sa hawak. Kung wala na akong karapatan, bakit nanginginig ang boses mo habang sinasabi mo yun? Bakit ayaw mong tumingin sa akin, Zari? Dahil kinasusuklaman kita. Galit na galit ako sa'yo. Naiintindihan mo? Muling sigaw ni Zari at sa pagkakataong yun, lumuluha na siya. Sinisi mo ko nun. Tinulak mo kong maramdaman na wala akong kwenta. At ngayon pagkatapos ng lahat, babalik at bibilihin mo ko. Muling gumuhit ang sakit kay Knight nang maalala niya ang dugong hawak niya sa sariling mga kamay. Alaala ng gabing tuluyang gumuho ang lahat sa kanila ni Zari. Ang malamig na hospital, ang sigaw ni Zari, ang mga luha nitong hindi niya kailanman napawi at ang katahimikang sumunod pagkatapos. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Tila ba kalahati ng mundo niya ay nawasak nang mawala ang anak nila at kasabay pa nun ang pag-alis ni Zari sa kanyang buhay kung kailan mahal niya na ito. You owe me something that you need to give back. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Zari. Baka sa kanyang mga mata ang takot at galit. Kita niyang wala talagang balak si Knight na hayaan siyang makawala muli. Lumapit ng isang hakbang si Knight bago pa kawala ng malamig na boses. 1 billion. You need to work hard to pay it back. Nanlaki ang mga mata ni Zari. What? Seryoso? Seryoso ko. Putol ni Knight. Malamig at buo ang tinig. You walk away 5 years ago like I meant nothing. Now you're mine. Until you pay your debt. Hindi ako gamit, Knight. Hindi mo ko pag-aari. Ngunit ngumisi lang si Knight at nagtaas ng isang kilay na paninigurado. I bought one night, but now, I'm keeping you as long as it takes. Halos nabitin lahat ng sasabihin ni Zari nang titigan siya ni Knight. Isang titig na tila sinisilip ang pinakatatagong bahagi ng kanyang pagkatao. Parang unti-unti nitong binabasag ang pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon. Ngunit higit sa lahat, mas kinatatakutan ni Zari ang posibilidad na baka malaman ni Knight ang lihim na pilit niyang ikinukubli mula noon pa man. Bakit ka natatakot, Zari? Malamig ngunit puno ng paghihinalang tanong ni Knight. May tinatago ka ba sa akin? Hindi kita kayang bayaran, Knight. Mapait na sambit ni Zari. 50 million every damn night. Malamig na sambit ni Knight. Sa totoo lamang, hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ang bagay na ito. Ngunit isa lang ang sigurado siya, na ayaw niyang mawala pang muli ang babaeng labis na nagpabaliw sa kanya ng husto. Bakit, Knight? Tanong ni Zari, halos pabulong na lang sa sobrang sakit. Gusto mo bang saktan ako ulit? Bayaran para lang manatili sa'yo? O gusto mo lang akong alipinin para makaganti ka? Because I still want you, Zari. Sagot ni Knight at sa unang pagkakataon,
Bakas sa tinig niya ang pagkalito sa sarili. I want you to waste all your damn night on me, and I'm willing to pay for all of it. Every second or every breath. I'll buy it all if that's the only way to keep you with me. Lahat ng masasayang na oras mo ay bibilhin ko. Napakuyom ng kamay si Zari. Hindi niya alam kung maaawa ba siya kay Knight o mas lalo siyang masasaktan. Gumaganti ka? Tanong ni Zari. Halos hindi na niya makontrol ang panginginig ng kanyang tinig. Dahil iniwan kita noon. Dahil hindi ako nagpaalam. Dahil nawala ang anak natin. If this is revenge, it's not the only thing I can do. Malamig ngunit basagang tinig ni Knight. Bayaran mo ang utang mo gamit ang pananatili sa akin. Walang nagawa si Zari nang tuluyan siyang isakay ni Knight sa kotse nito. Marami siyang nais na itanong kung bakit nito ginagawa yun. Ngunit nanatili sa pag-iisip ni Zari na nais lamang nitong makaganti sa kanya. Ngunit sa ilang minutong biyahe na iyon, doon ay huminto ang kotse sa isang pamilyar na lugar na halos manginig ang tuhod ni Zari nang matanaw niya. Bakit mo ko dinala rito? Garalgalang tinig ni Zari. Pilit itinatago ang nanggigilid na luha. Akala ko, iniwan mo na ang bahay na ito. Why would I do that? Malamig ngunit may bahid ng sakit sa tinig ni Knight habang nakatingin sa bahay. Hindi ako kailanman umalis rito. Hindi ko naisip na iwan ang bahay na to. Hindi nakaimik si Zari nang magtama ang paningin nila ni Knight. Sa madilim na living at tahimik na lugar, doon ay tanaw ni Zari ang mga matang kuhang-kuha ng kanyang anak na si Caleb kay Knight. Naitanggi man niya ang katotohanan, lalabas at lalabas pa rin. Bakit mo ko dinala rito, Knight? Pag-iwas ni Zari. Like I said, I want to be with you all night. Malamig ngunit diretso ang sagot ni Knight habang nakatingin pa rin kay Zari at hindi binibitawan ng titig. Pero hindi mo ko kailangang dalhin rito. Alam mo nga. What? Malamig ang tinig ni Knight ngunit nanginginig ang bawat salita. Sinabi mong wala ka nang nararamdaman sa akin na hindi mo na ako mahal. Kung wala na talaga, bakit ka takot na dalhin kita rito? Pumikit si Zari ng mariin. Nag-iwas ng tingin at huminga ng malalim. Dahil ayoko rito. Sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ka rito. May utang kang dapat bayaran. Malamig na sambit ni Knight at nilagpasan si Zari upang magtungo sa silid niya. Hindi ko hiningi ang pera mo, Knight. I never asked you to find me or save me. I survived without you. And yet, here you are. Mabilis na sagot ni Knight na hindi niya nilingon si Zari. If I hadn't bought you, the old man who wanted to take you would probably have been. Si Knight na biniti ng sariling salita. Nanikip ang dibdib ni Zari sa mga salitang binitiwan ni Knight. Tila ba patunay lang iyon na nawala nang natitirang awa ang lalaking labis niyang minahal noon sa kanya. Ano ka? Santo ngayon? Na lumalabas na utang na loob ko sa iyo ang lahat ng to? Ganito ka ba magparusa? Mapait na sambit ni Zari. Sa wakas ay lumingon si Knight kay Zari. Tinitigan niya ang dalagang akala niya sa panaginip na lamang niya muling makikita. You think I'm punishing you? You really believe that? Hindi kita binili para saktan ka, Zari. I bought you because I couldn't let go. Not then, not now. Napalunok ng mariin si Zari. Ang bigat ng pag-amin nito ay sabay na tumama sa kanya. Gusto niya itong itulak palayo. Tanggihan ang lahat ng sinabi nito. Ngunit may bahagi sa kanyang itanggiman, patuloy pa ring pilit na lumalabas. Kung gayon, bakit natin ginagawa to, Knight? Mapait na tanong ni Zari. Lumambot ang tingin ni Knight, ngunit nandoon pa rin ang matigas na ekspresyon sa kanyang mga mata. Dahil hindi ako handang bitawan ka. Hindi pa, Zari. Tumalikod na ng tuluyan si Knight, ngunit bago siyang tuluyang umalis, muli itong nagsalita. You will sleep next to me. Ani Knight, magbabayad ako sa bawat gabi na gagawin mo yun. Sa akin ka sa gabi at sa umaga naman, maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo. Pero sa bawat gabi, sa bawat oras na katabi kita, bibilhin ko ang oras na yun. Bayad ang bawat sandali mo sa piling ko. Walang nagawa si Zari. Sa kagustuhan niyang makaalis sa sitwasyon ng kahirapan, hindi niya alam na mas malala pa pala ang mangyayari sa kanya.
na makikita niya ang ex-husband niyang labis na kinamumuhian niya ngayon. At ang masakit pa, binili siya nito. Hindi para tulungan, kundi para paghigantihan. Samantala, imbestigahan mo si Zari Fuentes. Nais kong malaman ang buong nangyari sa kanya sa loob ng 5 taon. Utos ni Knight kay Dustin na kanyang private investigator. Habang sinasambit ang mga salitang yun, pinagmamasdan ni Knight ang sarili sa salamin. Suot ang itim na roba habang unti-unting humihigpit ang hawak sa baso ng alak. Sa likod ng seryosong anyo ay isang lalaking nilamon ng pagsisisi, galit at tanong na wala pa rin kasagutan. Lalo na't hindi niya alam kung totoo ba ang hinala niyang maitinatago si Zari sa kanya. Yes sir, aalamin po namin agad. Kapag nakuha mo na ang impormasyon, gusto ko ako ang unang makakaalam. Si Knight. Siguraduhin mong walang maililihim pa sa akin, Dustin. Kahit na maliit na detalye, ibigay mo sa akin agad. Naiintindihan ko po, sir. Magsisimula na po ako agad. Nang mawala sa linya si Dustin, muling nilagok ni Knight ang natitirang alak sa baso. Ramdam niya ang init na dumaan sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi iyon sapat para patayin ng tila apoy sa kanyang dibdib. Malalim siyang huminga. Pilit pinapakalma ang sarili bago tuluyang lumabas ng bathroom. At sa pagbukas ng pinto, bumungad kay Knight ang tanawing ilang taon na rin niyang hindi nakita. Si Zari, mahimbing na natutulog sa kama. Tahimik, walang bakas ng galit o sakit sa kanyang muka. Tila ba saglit na nakahanap ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. I miss you so much. Ani Knight nang makalapit sa mahimbing na natutulog na si Zari. I miss you so much. Ulit ni Knight, ngunit sa pagkakataong yun, halos madurog na ang kanyang boses. Mas lumapit pa si Knight kay Zari. Doon ay inalala niya kung paano niya inayawan si Zari noon, na kung paano niya ipinadama rito na hindi ito kailanman naging sapat, na isa lamang itong obligasyon sa isang kasal na ipinilit sa kanya. Ngunit habang tinitignan niya ngayon ang payapang mukha ng babaeng minsan niyang itinulak palayo, unti-unting bumabalik sa kanya ang mga alaalang pilit niyang nilimot. At doon ni Knight na pagtanto na ang ginawa ni Zari noon ay hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil mahal siya nito. I hate what we became. Bulong ni Knight at hinaplos ang pisngi ni Zari. Ngunit hindi ako tumigil sa paghahanap sa iyo. Kahit na akala ko galit ako sa iyo noon, I wanted you back. I'm keeping you close now, Zari. Patawarin mo man ako o hindi. Huling wika ni Knight. Samantala, anong nangyari? Tanong ni Lorna, gulat na gulat nang bumungad si Zari sa pintuan ng apartment 5:00 ng madaling araw. Magulo ang buhok nito, namumugto ang mga mata at halatang hindi nakatulog. Wala, pagod lang sa trabaho. Sambit ni Zari at mapaklang ngumiti. Si Caleb, tulog pa ba? Kumain ba siya kagabi? Kita ni Zari ang pagtikhim ni Lorna. Tila ba hindi kumbinsido sa kanyang inaasal. Zari, hindi mo kailangang magsinungaling sa akin. Malumanay ang boses ni Lorna. Pero oo, kumain si Caleb kagabi. Tinatanong ka pa nga niya bago matulog. Saglit na natigilan si Zari at bahagyang nanggilid ang luha sa kanyang mga mata. Napalunok siya at pilit ngumiti. Salamat, napagod ako sa trabaho. Pero naisip kong hindi na bumalik dahil delikado nga talaga. Pagsisinungaling ni Zari, umiling si Lorna. Ramdam ang bigat ng kalooban ni Zari kahit papilit nitong tinatakpan ng mga ngiti. Zari, ilang taon na tayong magkasama. Hindi mo na ako maluloko. Lumapit siya at marahang hinawakan ang braso ng kaibigan. Hindi ito pagod lang sa trabaho. Hindi ka ganito kapag pagod ka lang. Umiiyak ka. Napayuko si Zari. Pilit nilulunok ang emosyon. Tahimik lang siya sa ilang segundo bago siya muling nagsalita. Halos pabulong dahil alam niyang madudurog ang kanyang boses. Nagkita kami ni Knight. Nahanap niya ako, Lorna. Si Knight? Knight? Zari, paano? Si Lorna ay nagulat din. Huminga ng malalim si Zari. Nanginginig ang balikat habang pilit nilalabanan ng pag-iyak niya. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap. Basta na lang siyang lumitaw sa club sa mismong gabing yun. Tapos, binili niya ako. Binili niya ako, Lorna. 1 bilyon para lang sa isang gabi. Napaatras si Lorna.
Hindi makapaniwala sa narinig. Isang gabi? Diyos ko, Zari, anong ginawa mo? Wala akong choice. Akala ko makakatakas ako pero hindi. Gusto niya akong makasama gabi-gabi at babayaran niya ako para doon. Zari, bulong ni Lorna. Namumuuri ng luha sa mga mata. Alam ba niya ang tungkol kay Caleb? Umiling si Zari ng mariin. Hindi, Lorna. Hindi niya maaaring malaman. Dahil alam kong maghihiganti lang siya sa pagsira ko sa buhay niya noon. So, anong plano mo? Tumakas ulit. Pagkatapos kong bayaran ang lahat ng utang ko, tatakasan ko ulit ang nakaraan namin. Ani Zari at huminga ng malalim. Zari, malungkot na sabi ni Lorna habang umupo sa tabi ng kaibigan. Alam mong hindi habang buhay mo yan matatago. Si Caleb, habang lumalaki yan, malamang sa malamang maghahanap yan ng ama. Napakagat-labi si Zari at agad na napalingon sa direksyon ng kwarto ng anak niya. Alam ko naman yun eh. Kaya gusto ko na lang matapos agad to. Para makaalis na kami, para hindi niya na kami makita. Pero paano kung malaman niya? Tanong ni Lorna. Paano kung isang araw makita niya si Caleb at magduda siya? Hindi siya pwedeng magduda. Mariing sagot ni Zari. Hindi siya pwedeng magkaroon ng dahilan para lumapit kay Caleb. Hindi niya pwedeng makuha ang anak ko. Hindi na umimik pang muli si Lorna. Nang maiwan si Zari na mag-isa sa maliit na apartment, isinandal ang kanyang likod sa malamig na pader. Mommy, are you okay po? Napalingon si Zari sa maliit na tinig na iyon ni Caleb, nakatayo sa pintuan ng kanyang silid. Hawak-hawak pa ang paborito nitong stuffed toy. Namumungay pa ang mga mata, ngunit bakas ang pag-aalala sa boses. Agad siyang napilitang ngumiti. Oo baby, okay lang si Mommy. Mahina niyang sagot habang mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Sorry kung nagising kita. Lumapit si Caleb at umupo sa tabi niya. You were crying po. Hindi na sumagot si Zari. Sa halip, niyakap ng mahigpit ang anak. Isiniksik niya ang mukha sa balikat nito at pinilit huminga ng malalim. Mommy's just tired, okay? Pero kapag kasama kita, nawawala lahat ng pagod ko. Yumakap din si Caleb sa kanya. I'll protect you po, Mommy, just like in the cartoons. Napatawa ng mahina si Zari sa sinabi ng anak, kahit may kirot pa rin sa kanyang puso. Oo, ikaw ang superhero ni Mommy. Bulong niya habang pinipilit pigilan ang muling pagtulo ng luha. Samantala, may problema ba Mr. Valencia? Si Mr. Lopez sa gitna ng meeting. Agad na nag-angat ng tingin si Knight kay Mr. Lopez. Mapakla siyang umiti at muling ibinaba ang tingin sa mga dokumento. None at all, Mr. Lopez. Ani Knight sa kasing lamig ng yelo. Continue. Nagkatinginan ng ilang board members matapos ang sagot ni Knight. Halatang may tensyon sa paligid, ngunit walang nangahas na magtanong pa. Muling bumalik sa presentation si Mr. Lopez, habang si Knight ay tahimik na pinipigilan ng sarili. Ang sariling isip ng paulit-ulit si Zari. Good work, dismiss. Malamig na sambit ni Knight matapos ang huling bahagi ng presentasyon. Tumayo na siya mula sa kanyang kinauupuan at hindi na hinintay pa ang iba. Tahimik siyang lumakad palabas ng boardroom at doon ay pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Dustin at ang kanyang sekretary na si Dave. May natuklasan kami, sir. Panimula ni Dustin. Naupo si Knight sa kanyang swivel chair. Doon ay tumingin siya sa sekretary niyang si Dave at agad itong lumabas. Pagkalabas ni Dave ay agad na lumapit si Dustin at iniabot kay Knight ang isang brown envelope. Lahat po ng impormasyon tungkol kay Zari Fuentes sa nakalipas na 5 taon ay nasa loob niyan, sir. Ani Dustin, seryoso ang tono. Isa-isang sinuyod ni Knight ang mga papeles. Tahimik mapanuri. Ngunit ang bawat detalye ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib. Waitress, clerk, tindera sa palengke, assistant. Lahat ng trabahong mababa ang kita pero marangal. Lahat ng trabahong malayo sa mundo na kinagisnan nito. Sa dulo ng papel ay isang hospital record na may nakalagay na emergency confinement para sa walang pangalan na bata. Walang nabanggit na ama. Walang kinilalang tagapag-alaga kundi si Zari. Mukhang may asawa at anak na po si Miss Fuentes, sir. Hindi umimik si Knight
Tila nanigas ito sa kinauupuan niya. Tinitigan niyang mabuti ang hospital record. May bahagi itong naglalaman ng guardian at malinaw na nakasulat doon ang pangalang Zari Fuentes. Ngunit sa seksyon para sa father, isang guhit lang ang naroon. Blanco, walang pangalan. Sigurado ka bang walang kahit anong dokumentong nagsasabing may kinakasama siya? Malamig na wika ni Knight. Ang sabi ay naanakan daw po, sir. Sagot ni Dustin. Pero may mga litrato ng bata, ngunit blurred ang mukha, sir. Pumikit ng mariin si Knight. Tila umakyat ang init na para bang nais niyang ilabas. Ngunit alam niyang mapaminsala yun. Kaya't muli niyang idinilat ang mga mata. I want a picture. Mariin na utos ni Knight. Gusto ko ng malinaw. Gusto kong makuha ang orihinal na kopya ng medical record niya. At hanapin mo kung saan siya nagpapacheck up noon 5 years ago. Clinic, pediatrician, school, kahit anong posibleng makumpirmang detalye tungkol sa bata. Yes, sir. Sagot ni Dustin at agad nang lumabas ng opisina. Samantala, agad na lumabas si Zari sa taxi at tinanawang mansyon. Muli ay huminga siya ng malalim tsaka pumasok sa loob. Pagpasok ni Zari ay agad na yumakap sa kanya ang lamig ng sala. Napaisip na lamang siya kung paanong nakakaya ni Knight ang manirahan sa mansyon na puno ng mapait na alaala. You're late. Napalingon si Zari sa tinig ni Knight na nagmumula sa gilid ng sala, kung saan ito nakaupo sa isang malawak na armchair. May hawak na baso ng whiskey at seryosong nakatitig sa kanya. Matalim ang mga mata nito na halos pausang boses sa pagod. Na-traffic. Maikling tugon ni Zari habang iniiwas ang tingin. Sorry. Nais kong magkaroon tayo ng isang agreement. Napakunot ang noo ni Zari sa narinig. Tahimik siyang lumapit ng bahagya, ngunit nanatiling may distansya sa kanilang pagitan. Agreement? Tanong ni Zari, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ba sapat na binabayaran mo ang oras ko, Knight? Tumingin si Knight sa baso ng alak bago ito marahang inilapag sa gilid. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Zari. Hindi agresibo, pero may bigat sa bawat hakbang. I want a serious relationship with you, Zari. Nanlaki ang mga mata ni Zari sa narinig, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o maiyak. Ano? Huminga ng malalim si Knight at umiwas ng tingin. Kung totoo ngang may anak si Zari sa iba, handa niya itong tanggapin. Kung may kinakasama na itong ibang lalaki, handa siyang bawiin si Zari sa kahit na anong paraan. Yes, nais ko ng seryosong relasyon sa iyo, Zari. Ulit ni Knight. At kondisyon, dahil ayokong habang nasa ganitong sitwasyon tayo, ay wala akong alam tungkol sa iyo na kahit na ano. Ano? Ano bang sinasabi mo? Ano pa bang nais mo? Halos manginig na sambit ni Zari. Tumikhim si Knight at nag-iwas ng tingin. Ngunit ilang sandali, ibinaling niya muli iyon sa babaeng pinakamamahal niya. Nailibing man ni Knight ang katotohanang iyon, pilit pa ring lalabas. I wanna meet your son. Nanlaki ang mata ni Zari. Para bang tumigil ang mundo sa sinabi ni Knight. Nanginig ang labi niya at napaatras ng bahagya. What? Halos pabulong na tanong ni Zari, pero malinaw ang panginginig sa kanyang boses. Muling tumikhim si Knight, pilit na pinapakalma ang tibok ng kanyang puso. I want to meet your son, Zari. Kung magiging totoo tayo sa isa't isa, kailangan ko siyang makilala. Hindi pwede, Knight. Huwag mong idamay si Caleb. Kita ni Zari ang pagkabigla sa mga mata ni Knight. Ngunit mas gulat si Knight nang marinig niya ang pangalan ng anak nito. Caleb? Ulit ni Knight, halos hindi makapaniwala. Nanatili siyang nakatitig kay Zari. Para bang sinubukang intindihin kung narinig ba niya ng tama. Say it again. What's his name? Parang nanlamig ang buong katawan ni Zari sa kanyang pagkakabanggit. Napakagat siya sa labi at mabilis na umiwas ng tingin. Nag-imbestiga ka ba sa akin? Ani Zari na iyon lamang ang kanyang nasabi. Napaatras si Zari sa takot. Ngunit bago pa man siya makalayo at makatakas sa mga kamay ni Knight, ay mabilis na siyang nahablot sa braso. Mahigpit ang pagkakahawak, ngunit hindi marahas at tila parang desperado. What did you say? Puno ng kalamigan na tanong ni Knight.
Napakagat si Zari sa kanyang labi. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang takpan muli ang katotohanan. Pero sa titig ni Knight, alam niyang hindi siya makakatakas. Bitiwan mo ko. Uuwi na ako. Yung sinabi mo kanina gusto kong ulitin mo, Zari. Ngunit mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Knight sa kanya. Yung sinabi mo kanina, gusto kong ulitin mo, Zari. Mariing utos ni Knight, nanginginig ang boses. Sabihin mo sa akin, anong pangalan niya ulit? Zari. Bumigat ang boses ni Knight. I ask you a question. Anong pangalan ng anak mo? Caleb! Sigaw ni Zari at tuluyan nang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Doon na tuluyang nanigas sa kinatatayuan niya si Knight. Parang may biglang humila sa lahat ng lakas sa kanyang katawan. Marami siyang katanungan. Ngunit nanatiling tikom ang bibig niya at tila ng hina. Agad na itinulak ni Zari si Knight. Doon ay mabilis siyang nakatakas sa binata. Pagkalabas ng mansyon, mabilis siyang kumuha ng taxi. Pakibilisan po, Manong. Nanginginig na sambit ni Zari. Halos hindi na mapigilan ang paghikbi habang pinupunasan ang mga luhang patuloy sa pag-agos. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng driver. Bakas ang pag-aalala sa boses. Hindi sumagot si Zari. Tanging-tango lang ang kanyang naibigay habang pilit niyang pinapakalma ang sarili. Nanginginig ang mga kamay niya at ang puso niya parang binibiyak ng husto. Pagdating sa maliit na apartment, halos hindi na si Zari makagalaw. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan nang binuksan niya ang pinto. Mommy? Si Caleb nakakagising lang mula sa pagkakaidlip at agad na bumungad sa kay Zari. Nakasuot pa ito ng pajama at nakakunot ang noo at halatang nag-aalala. Agad siyang napaluha sa tinig ng anak. Anak? Bulong ni Zari at agad na niyakap si Caleb ng mahigpit. Umalis po si Tita Lorna. May emergency po kaya ako lang ang narito. Ani Caleb. Mommy, bakit ka po umiiyak? Pinilit ngumiti ni Zari kahit basang-basa pa ng luha ang kanyang mga mata. Okay lang si Mami, anak. Pagod lang. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ng pisngi. May nanakit po ba sa inyo? Seryosong tanong ni Caleb. Ang boses ay puno ng inosenteng tapang. Sabihin mo sa akin, Mami. Kahit bata lang ako, ipagtatanggol po kita. Matapos ang mahigpit na yakap, dahan-dahang bumitaw si Zari at inayos ang buhok ni Caleb at pilit itinatago ang lungkot sa likod ng kanyang ngiti. Tinitigan niya ang anak at sa bawat guhit ng mukha ni Caleb ay parang nakikita niya si Knight. Ang mga mata, ang hugis ng labi at pati ang paraan ng pagtitig ay halos kamukha niya. Gusto mo ba mag-mall tayo bukas? Ani Zari. Pilit na ginawang magaan ang boses habang pinupunasan ng kanyang luha. Talaga po, Mami? Kumislap ang mga mata ni Caleb. Bibili po tayo ng fries at yung malaking milk tea? Napangiti si Zari kahit may bahid pa ng sakit sa kanyang puso. Oo anak, fries, milk tea at kahit ilang laruan pa ang gusto mo. Kahit Gundam? Tanong ni Caleb na parang nakalimutan ng lungkot kanina. Kahit pa buong Gundam Universe. Natatawang sabi ni Zari. Ngunit bahagyang natigilan si Zari nang tumitig sa kanya si Caleb. Para bang may nais itong itanong. Ngunit pinipigilan na halatang may bumabagabag sa murang isipan. Anak, may gusto ka bang sabihin kay Mami? Habang marahang hinawakan ng pisngi ng anak, saglit na nagbaba ng tingin si Caleb bago dahan-dahang tumango. Mami? May daddy po ba ako? Halos huminto ang mundo ni Zari sa tanong na yun. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Matagal niya nang inihanda ang sarili sa posibilidad na itanong ito ni Caleb. Pero ngayong nariyan na, tila hindi pa rin sapat ang lahat ng paghahandang ginawa niya. Bakit mo yan naitanong anak? Mahina ni Zari na tanong, pilit na pinapanatili ang tinig na kalmado. Kasi sa school po, may daddy yung classmate ko, tapos ako lang po ang wala. Sabi nila, baka raw iniwan ako, pero sabi ko hindi totoo yun kasi mabait si Mami. Sa huli ay wala nang lumabas na salita sa labi ni Zari. Alam niyang mali ang ginawa niyang hindi pagsasabi kay Caleb. Ngunit natakot siya. Natakot siyang malaman ng anak ang totoo.
na ang taong dapat sana'y unang kakampi niya sa mundo ay ang siyang unang bumitaw sa kanya. Samantala, nalocate niyo na. Si Knight na halos hindi na makapaghintay habang marahas na tinanggal ang necktie at pinagmasdan ng laptop. Tumango ang tauhan niyang si Franco. Opo sir, sa ngayon may dalawa kaming posibleng address, parehong nasa Caridad. Pero mukhang yung isa ginagamit lang na mailing address. Yung isa po may record na isang Zari Fuentes at nakatira doon. Bahagyang natigilan si Knight. Si Zari. Opo sir, at may bata raw na nakikitang kasakasama niya. Mga 5 to 6 years old. Hindi agad nakasagot si Knight. Tila nabingi siya sa sinabing 5 to 6 years old. Si Caleb. Mahina ni Knight na sambit, halos hindi pa rin makapaniwala. Gusto niyo pong puntahan sir? Tanong ni Franco. Saglit na natahimik si Knight bago tumango. Matigas, desidido. Ngayon na. Ayokong mawala pa sila ulit sa akin. Agad si Knight na lumabas ng opisina. Halos hindi man lang nag-abalang isara ang pintuan. Wala siyang ibang iniisip kundi ang taong mahal niya. Aminado si Knight na hindi naging perpekto ang kasal nila ni Zari. Minsan, hindi na rin siya naging tao. Nasaktan niya si Zari. Nasakal, napagod, at sa kabila ng lahat, ito pa rin ang babaeng iniiyakan niya sa gabi. Ang babaeng hinihintay niyang bumalik kahit alam niyang imposible iyong mangyari. Mami, look! Si Caleb na natatawa habang itinuturo ang sarili. Agad na napatingin si Zari at hindi napigilang matawa nang makita ang ginagawa ng anak na nakasingit sa labi nito ang ilang piraso ng fries na nakatayo na parang pangil. Ano yan? Vampire na gutom? Natatawang tanong ni Zari, sabay abot ng tissue. Kumain ka na nga ng maayos, baka kagatin mo pa ako dyan. Rawr! Sigaw ni Caleb, sabay kunwaring kakagatin ng braso ng ina. Teka lang, hiyaw ni Zari sabay tawa habang kinikiliti ang anak niya. Sa gitna ng tawanan at harutan ng mag-ina sa food court, sandaling nakalimutan ni Zari ang bigat na dinadala niya. Nakita niya ang totoong kayamanan sa buhay niya at iyon ay ang anak niyang si Caleb. Sa mga ngiti at halakhak nito, naroon ang dahilan kung bakit siya nagpakatatag, kung bakit pinili niyang lumayo. Saan po ang next na pupuntahan natin, Mami? Tanong ni Caleb habang pinupunasan ng bibig gamit ang tissue. Ngumiti si Zari at kinurot ang ilong ng anak. Sa mga toy sa itaas, baka nandun na si Gundam, naghihintay sa'yo. Yes! Sigaw ni Caleb sabay talon at ngumiti. Ngunit habang unti-unting umaangat ang escalator, doon ay dahan-dahan ding naglaho ang saya sa mukha ni Zari. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Parang may biglang pumunit sa katahimikang pinaghirapan niyang buuin. Doon, sa kabilang escalator na pababa, natanaw ni Zari si Knight. Nakatayo ito, matikas at seryoso, at ang mga mata nito'y nakatuon lang sa kanila, sa kanya at kay Caleb. Nagtagpo ang mga mata ni Knight at ni Zari, at sa saglit na yon, parang huminto ang oras. Parang siya na lamang at si Knight ang nasa buong mall. Anak, bukas na lang siguro tayo magtungo. Mahina at garalgal ang boses ni Zari. Pilit pinapakalma ang sarili, habang mahigpit na hawak ang kamay ni Caleb. Ha? Akala ko po maglalaro tayo ngayon. May naalala lang si Mami. Tugon ni Zari at pilit nang ngumiti kahit nanginginig ang labi. Promise bukas, mas mahaba ang oras natin anak. Bibilhin natin lahat ng gusto mo. Tumahimik si Caleb. Kita ni Zari ang kalungkutan sa anak. Okay po, Mami. Pagtaas ng escalator at doon niya natuluyang nakita si Knight at mabilis na patungo sa kanilang direksyon. Halos mabitiwan ni Zari ang hawak na bag sa sobrang kaba. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang binuhat si Caleb na nagulat sa biglaan niyang pagbuhat. Mommy? Hold on tight anak. Mabilis na bulong ni Zari habang bumababa ng hagdan. Pilit iniiwasan ng escalator kung saan madali silang matanaw. Hindi na si Zari lumingon pa. Ramdam niyang palapit na si Knight. Ramdam niya ang presensya nito. Ang bigat, ang tensyon, ang galit, at ang mga tanong na matagal nang naiipon. Todo ang tahip ng puso ni Zari.
na parang sasabog na parang walang hangin sa paligid habang tinatahak nila ang daan palabas ng mall. "Mommy, nalaglag po yung watch ko," sabi ni Caleb, bahagyang hinihingal mula sa pagkakabuhat ni Zari. Parang sinampal ng realidad si Zari sa narinig. Napahinto siya sa gitna ng mabilis niyang paglalakad sa parking. Agad niyang ibinaba ang anak at tuluyang tumakbo sa direksyon kung saan nalaglag ang relo nito. "Caleb, anak! Sandali lang!" Sigaw ni Zari at agad na sumunod. Ngunit halos lumabas ang puso ni Zari nang makita si Knight na hawak ang relo. "Caleb!" Halos ibulong ni Zari. Ngunit huli na iyon nang huminto ang anak sa mismong harap ni Knight. Tila nagdadalawang isip si Knight kung iaabot ba agad ang relo o tititigan muna ng mas matagal ang batang ngayon nakatayo sa harap niya. Sa ilang segundong yun, para siyang tinamaan ng matinding bagyo. Ang mga mata, ang hugis ng muka, ang ngiti at pati ang kilos. Hindi niya kailangang tanungin pa. Para bang nakatitig siya sa maliit niyang bersyon. Pero sa kabila ng pagkilala ng puso't katawan ni Knight na anak niya ang batang nasa harap niya, mas marami ang tanong kaysa sagot sa kanyang isipan. "Hello," halos madurog na sabi ni Knight at niluhod ang isang tuhod sa batang kaharap. "Anong pangalan mo, buddy?" Tanong ni Knight, bahagyang nanginginig ang boses. Pilit pinapanatili ang ngiti kahit mabigat ang loob. "Caleb po," inosenteng tugon ng bata. "Ikaw po." Hindi agad nakasagot si Knight. Napalunok siya. Tumingin siya kay Zari. Tila humihingi ng pahintulot. Pero walang sinabi si Zari. Nakatitig lang ito. Parang hindi alam kung lalapit ba o lalayo. "Knight, ako si Knight." Ngumiti ng kaunti at saka muling bumaling sa bata. "Wow, your name sounds like a superhero." Nakangiting sambit ni Caleb habang kumikislap ang mga mata. "Knight, like sa gabi or yung may armor." Napatawa ng mahina si Knight kahit pa mabigat ang kanyang dibdib. "Oo, parang ganun. Pero hindi ako kasing tapang ng mga superhero." "Sir, you look like me." Parang tinamaan ng kidlat si Knight sa mga salitang iyon ni Caleb. Walang kamuwang-muwang ang bata. Ngunit sa simpleng obserbasyong iyon, buong mundo ni Knight ang yumanig. Napangiti si Knight pero nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata. "Oo nga no, siguro kasi pareho tayong gwapo." Mahina niyang sagot, pilit nilalaro ang boses. Tumawa si Caleb na walang kamalay-malay sa bigat ng bawat sagot ni Knight. "Sabi po ni Mami, ako daw po ay gawa sa love." Napalingon si Zari at sa sandaling yun, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Knight. Hindi niya inaasahan ng maririnig mula sa anak. Lalo na sa harap ng lalaking pinilit niyang kalimutan at piniling itago ang katotohanan. Tahimik lang si Knight sa loob ng ilang segundo. Tinitigan niya si Caleb ang kanyang anak, ang batang nabuo sa pagmamahal, pero lumaki sa takot sa pagtatago sa kawalan ng ama. "Then, I must have loved your mom more than I ever knew." Bulong ni Knight hindi para kay Caleb, kundi para kay Zari. At sa mga salitang yun, napayuko si Zari. Hindi mapigilan ang luhang dumaloy sa kanyang mga mata. "Pwede po ba kitang maging daddy?" Tanong ni Caleb. Parang huminto ang mundo ni Knight sa tanong na yun. "Pwede po ba kitang maging daddy?" Ulit ni Caleb habang nakatingala sa kanya. Inosente, puno ng pag-asa ang mga mata. Si Zari, na natiling nakayuko, nanginginig ang balikat sa tahimik na pag-iyak. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang malaman ng anak niya ang katotohanan sa ganitong paraan o ang makita kung paanong agad itong kumapit sa isang estrangherong hindi niya palubos na nakilala. Pero agad niyang minahal. Pilit nang umiti si Knight. Wala siyang masabi sa una. Walang salitang sapat. Ngunit isa lang ang siya'y sigurado. Hinawakan niyang magkabilang balikat ng bata at marahang tumango. "You don't need to ask that, Caleb." Mahinang sagot ni Knight at batid ang panginginig ng boses. "You already have me. You always had me. You just didn't know." Kita ni Knight ang panggigilid ng luha ng batang kaharap. Tila ba naunawaan na nito ang kanyang sinabi. Ni hindi si Caleb makapagsalita,
Ngunit nanatili ang titig na tila ba sabik na sabik sa ama. Naghintay po ako. Paos na sambit ni Caleb kay Knight. Kahit po ang tagal, naghintay po ako. I never ask mommy because I see in her eyes she hurt. Unti-unting nadurog si Knight nang marinig ang sakit ng mga binitiwang salita ng kanyang anak. Pinunasan ni Knight ang kanyang mga mata at dahan-dahang yumuko upang matugunan ng tingin ni Caleb. I'm sorry, Caleb. Sorry na hindi kita nakasama noon. But I'm here now and I will never leave you again. You and your mom, I'll make it right. Paghingi ni Knight ng tawad. Matapos sabihin yun, agad na niyakap ni Knight si Caleb. Mahigpit at puno ng pangungulila at pagmamahal na naipon sa loob ng maraming taon. Doon na rin tuluyang napaiyak si Zari. Tinakpan niya ang bibig gamit ang kanyang kamay at pilit pinipigil ang hagulgol na lumalabas mula sa kanyang dibdib. Ngunit hindi kinaya ni Zari. Lumuha siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang tagpong hindi niya inakalang mangyayari. Ang anak niyang si Caleb na matagal niya nang pinoprotektahan at inilayo ay yakap-yakap na ngayon ng lalaking minsan niyang minahal at minamahal pa rin kahit pilit niyang itinatanggi. I'm sorry, baby. Bulong muli ni Knight sa anak at hinaplos ang likod nito. Kita ni Zari kung paanong paraang babasaging bagay si Caleb sa mga bisig ni Knight. Maingat, malambot at puno ng pangangalaga. Para bang hawak ng lalaki ang mismong puso niya. Sa bawat haplos ni Knight sa likod ng bata, naroon ang takot at pagsisisi at ang pangakong kailanman hindi niya na muling pababayaan. Hindi alam ni Zari, ngunit pagkatapos nun, tulala na lamang siya ng matanaw ang mansyon na bahay nila ni Knight noon. Buhat si Caleb na tulog dahil sa pagod kakaiyak. Mag-uusap tayo, Zari. Ani Knight na malamig na tinitigan si Zari. Madami kang dapat ipaliwanag. Tumango si Zari. Bagamat hindi niya makayanan ng direktang tumingin kay Knight, alam niyang darating ang sandaling to, ang oras na magtatanong si Knight ng mga katotohanan. Hayaan mo muna siyang makapagpahinga. Mahinang sagot ni Zari. Tumingin kay Caleb na mahimbing na nakahimlay sa dibdib ng ama nito. Pagod na siya. Hindi umimik si Knight. Doon ay ramdam niya ang pagsunod ni Zari sa silid kung saan niya idadala si Caleb. Matapos kumutan, pinagmasdan ni Knight ang anak bago umalis ng silid. Let's talk. Ani Knight nang makita sa hamba ng pinto si Zari. Hindi nagsalita si Zari hanggang sa maglakad muli si Knight at nakarating sila sa living room area. We lost our child years ago, Zari. Nandoon ako at kita ng dalawang mata ko ang dugo na nagmula sa iyo dahil doktor mismo ang nagbigay sa akin. Halos madurog ang puso ni Zari nang marinig muli ang usapin na yun. Doon ay nanlabo ang mga mata niyang napatitig kay Knight. Tila nasa dilim ito na nangangapa ng mga sagot. Kambal ang anak natin, Knight. Nagkamali ang doktor at hindi napansin ang isa pang puso na tumitibok. Nawalan tayo ng isang anghel. Ngunit may isa pa, Caleb. Pumikit si Knight at sa wakas, tuluyang bumigay ang pinipigilan niyang emosyon. Nahulog ang mga luha mula sa kanyang mga mata at puno iyon ng bigat, puno ng pangungulila, galit sa sarili at labis na pagsisisi. Bakit hindi mo sinabi? Durog na tanong ni Knight. Dahil takot ako. Mahina ni Zari na tugon na halos pabulong. Takot akong malaman mong may isa pa. Takot akong isisi mo sa akin ang pagkawala ng kambal natin. Takot akong baka kamuhian mo ko, Knight. At mas takot ako na baka hindi mo matanggap si Caleb. Pinili kong lumayo hindi para ipagkait siya sa iyo, kundi para protektahan siya. Sa sakit, sa pag-iisa, sa mga tanong na baka hindi ko masagot. Umiwas ng tingin si Knight at huminga ng malalim. Nanginginig ang panga niya sa matinding pagpipigil ng pag-iyak. Mahal kita, sambit ni Knight. Mahal na mahal kita at alam mong hindi ko magagawa ang bagay na yun. Ni hindi ako perpektong asawa sa iyo, Zari, pero hindi ko kayang gawin ng itanggi si Caleb. I'm sorry, patawarin mo ko. Alam kong mali yun na dapat sinabi ko. Paos na sambit ni Zari. Pumikit ng mariin si Knight at nilamon ng distansya ni Zari na naglalayo sa kanilang dalawa ni Zari.
Doon ay agad niyang hinawakan ng pisngi nito. Sa higit na 6 na taong pagkawalay ay agad niyang hinalikan si Zari. Hindi na nakatanggi si Zari. Parang biglang huminto ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Ang halik na iyon, hindi lang galing sa pagkasabik, kundi puno ng pangungulila, pighati at pag-ibig na nanatiling buhay sa kabila ng lahat. Nahulog ang mga luha mula sa mga mata ni Zari habang nakapikit siya at tinatanggap ang bawat pintig ng pusong muling bumalik sa dati nitong tahanan. Nang magkahiwalay ang kanilang labi, kapwa sila hingal at hindi makatingin agad sa isa't isa. Parehong punong-puno ng emosyon. Night, mahinang tawag ni Zari. Nanginginig ang tinig. Itinaas ni Night ang tingin ni Zari. Puno pa rin ng emosyon ng mga mata nito. Hinawakan ng mga kamay ni Night ang mukha ni Zari at pinunasan ng hinlalaki ang mga luhang walang tigil sa pagpatak. I'm here, bulong ni Night at pumikit ng mariin. I'm here, Zari. And I'm not letting you go again. Huminga ng malalim si Zari at pinakawalan ang nanginginig na paghinga. Sa tingin mo, maayos pa ba natin to pagkatapos ng lahat? Muli na namang isinandal ni Night ang kanyang noo sa noo ni Zari. Nakapikit muli ang mga mata. We don't have to fix everything overnight. But we'll try, together, as a family. At sa mga sandaling yun, napapaligiran ng sakit, pagmamahal at pag-asa. Doon ay natagpuan ni Zari at Night muli ang kapayapaan sa isa't isa. Muling pumikit si Zari nang maramdaman ang halik ni Night na halos umukit na sa kanyang balat 5 taon nang nakaraan. Muli ay inialay ni Zari kay Night ang lahat. Pumikit siya ng mariin at sa bawat yapos nito sa kanya ay tila nabura ang lahat ng sakit at pangungulila na natamo niya. At ganoon na rin si Night. Daddy, saan po tayo pupunta? Tanong ni Caleb. Agad namang binuhat ni Night ang anak at dinala sa dalampasigan. Maaga talaga siyang gumising upang ipakita sa anak sa unang beses ang pagsapit ng araw na lagi niyang tinatanaw. This is Daddy's favorite spot. Bulong ni Night habang marahang ibinababa si Caleb paupo sa buhangin. Sa harap nila ay ang karagatang tila walang hanggan at ang liwanag ng araw na unti-unting bumabasag sa kadiliman ng madaling araw. Dito ako palaging pumupunta, anak. Dagdag pa ni Night habang yakap-yakap si Caleb sa dibdib. Kapag malungkot ako, kapag galit, o kapag may gusto kong ipagdasal. Napatingin si Caleb sa unti-unting pagsikat ng araw. Kumapit ito sa braso ni Night at ngumiti. So, this is where you wish for me, Daddy? Napangiti si Night, sabay tingin kay Zari na tahimik na nakatayo sa likod nila. Nakararating lamang, pinagmamasdan silang mag-ama. Maybe I did, bulong ni Night. Maybe I was waiting for you, even before I knew you existed. Gusto ko pong makita kayong ikasal, Daddy. Gusto ko rin po dito. Masayang wika ni Caleb. Halos mapaluha si Zari sa narinig. Habang si Night naman, hindi makapagsalita agad. Tumitig siya sa anak. Kitang-kita sa mga mata nito ang inosente, ngunit totoo at taus-pusong pananabik. Mommy and I are married, Caleb. Mahina, ngunit may ngiting tugon ni Night. Pero gusto ko po yung kasal na may damit si Mommy, yung white, tapos ako po yung maghahatid sa kanya. Sabik na sigaw ni Caleb habang nakayakap kay Night. Napatawa si Zari sa kabila ng namumuong luha. Lumapit siya sa dalawa at marahang hinaplos ang ulo ni Caleb. Kung gusto mo yun, anak, gagawin natin. Promise, Mommy? Tanong ni Caleb habang kumikislap ang mga mata. Tumango si Zari tsaka tumingin kay Night. Promise. Ngumiti si Night at tumayo upang yakapin patalikod si Zari. Hindi tayo divorce, Zari. Hindi ako nag-file ng divorce. Dahil alam kong mahanap kita at babalik ka sa bisig ko. Bulong ni Night. Gulat man, hindi nakapagsalita si Zari dahil ang alam niya ay sa halos 5 taon ay isa siyang babaeng nang iwan, isang asawang wala nang balak mahalin. Sa 5 taon na lumipas, ang akala niya tapos na ang kanilang kwento. Ngayon, nasa bisig na siya muli ni Night na hindi pala kailanman bumitaw. Wala akong araw na hindi kita naalala. Dagdag pa ni Night habang hinigpitan ng yakap. At kahit ilang taon pa ang lumipas, alam kong ikaw pa rin ang tahanan ko.
Lumingon si Zari at doon ay muling nagtama ang kanilang mga mata. Walang ibang salita ang kailangang sabihin. Sa loob ng 5 taong lumipas, ikaw lang ang minahal ko ng husto, Knight. Ikaw rin ang tahanan ko. Mahina, ngunit buong pusong sabi ni Zari habang unti-unting dumadaloy muli ang luha sa kanyang mga mata. Mahal kita, Zari. Malambing na sambit ni Knight. Di naman ni Zari ang mga salitang yun bago siya nagsalita. Kung pagmamahal lang din ang pag-uusapan, hindi ka kailanman nawala sa puso ko, Knight. Kahit kailan hindi ka nawala. Hinawakan ni Knight ang magkabilang pisngi ni Zari nang paharapin niya ito sa kanya. Pinunasan ng mga luhang patuloy na dumadaloy. Magsisimula tayong muli ng buo, Zari. Tumango si Zari, kasabay ng isang ngiti na puno ng pag-asa. Buo, ulit ni Zari. Doon ay niyakap ni Knight si Zari ng mahigpit at ang anak naman nila ay sumiksik sa gitna nila. Agad na binuhat ni Knight si Caleb at muling niyakap ang kanyang mag-ina. At habang sinisikatan sila ng unang sinag ng araw sa umaga, tila ba'y pinagdiwang ng langit ang isang panibagong simula. Isang pag-ibig na minsang nawala pero kailanman hindi tuluyang nawala.